Tanong ko po, nung wala pa ho ang langit at lupa at ang buong sanlibutan, saan po nakatira ang Panginoong Diyos? Tanong ko yun eh. Walang makasagot sa akin eh. Asan ang Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa? Yung tanong na yan, matagal ko nang tinanong yan. Asan ang Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa? Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Bago pala nilikha ng Diyos ang ating lupa, ang earth, bago niya nilikha ang earth na ating lupa, meron siyang tinatahanang lupa, the habitable part of His earth. The Bible uses the term habitable part of His earth. The Lord Jesus Christ, being the wisdom of God, speaking in this verse, is rejoicing in the habitable part of His earth, of the earth of the Lord. The Lord possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. He was speaking about Himself and the Lord. And the wisdom says, when He established the heavens, I was there. Tapos doon sa verse 31, ang sabi niya doon, rejoicing in the habitable part of His earth, nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Merong tinatahanang lupa ang Diyos bago niya nilikha ang langit at ang lupa. So hindi siya sa langit nakatira nung umpisa. Meron siyang tinatahanang lupa, habitable part of His earth. Kaya mga kapatid, ito, impormasyon ito from the wisdom of God. Yung nagsasalita sa 8:22 ng Proverbs is the wisdom of God. And that wisdom, as revealed by the Apostle Paul, is the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 2:8, start it from verse 6, Brother Daniel. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. That is it. The Apostle Paul is speaking about wisdom older than the universe. Which wisdom, according to him, none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kaya ibig sabihin, yung wisdom na nagsasalita doon sa 8:22 ng Proverbs is the Lord Jesus Christ, the Son of God, who is with the Father, kasama ng Ama, bago pa nilikha ang langit at ang lupa. Saan sila magkasama? Doon sa lupa, sa earth ng Diyos, rejoicing in the habitable part of His earth, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa.
may tahanang lupa o earth, mundo, sariling mundo ng Diyos. Doon siya nakatahan kasama ang kanyang anak. Magkasama na kasi sila bago pa nilikha ang sanlibutan. Kaya nga hindi tao yan si Kristo eh. Basahin natin ang 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Kasama na sila bago natatagan sa libutan eh. Doon nga sila magkasamang mag-ama sa tinatahanang lupa ng Ama.